Start natin yung video, mga ka-clear. Start natin. Ella, ayon kay Vice President Sara Duterte, pangunahing paalala niya na ang pangako ay ang dapat tingnan ng mga boboto ngayong darating na eleksyon. Mahalaga na natutupad aniya ang pangako ng isang kandidato na binabanggit niya sa kampanya dahil isa ito sa inaasahan ng publiko na matutupad at mangyayari para sa mga susunod na taon. Kaya nga tinutupad mga ka-clear. Tandaan natin, ang Pangulo, 3 taon pa lang. Pero isa sa mga, marami naman na siya natupad ng mga nais, di ba? Pero syempre may unti-unti, especially sa infrastructure. Diba? Tandaan natin, marami na rin naging proyekto. Dahil na rin sa direktiba ng Pangulo, ang DOTR. Lalo sa pamumuno ngayon ni Secretary Vince. Huwag natin itong kalimutan. May pangarap pa, yung connectivity. Abangan lang natin yan. Abangan natin yan. Maraming proyekto na unti-unti natutupad. So bakit niya ngayon, ito lang sa akin, ang lakas ng loob ni BP Sara, ipangalandakan na dapat matupad yung pangako, nakalimutan niya, yung tatay niya, ang daming pangakong hindi tinupad. Di ba? Meron yata siya isang parang sa pangampanya, mabibigyan niya daw ng negosyo yung may-ari ng mga kabaong, yung mga puninarya. Natupad yun, marami naman talagang diba? Pero, jet ski, ano sabi ni tatay niya? Stupido? Stupid? Yun naniwala sa kanya? War on drugs. Walang krimen. Up to 6 months. Sumuko tatay niya. So, ito lang sa akin kung tungkol sa pangako na di pagtupad, tingnan ko walang credibility si VP Sara magsalita rito. Diba? Wala silang kredibilidad magsalita patungkol dito. Diba? So, nung nasa unit team ba siya, ano bang pinangako niya? May natatandaan ba kayong pinangako nito? May natatandaan ba kayong pinangako nito? Dumalo sa isang campaign rally si Vice President Sara Duterte kagabi sa Tondo, Maynila. Kasama ng Vice Presidente sa nasabing aktibidad ang ilan sa mga kandidatong senador, gaya nila Jimmy Bondoc na bahagi ng senatorial slate ng PDP laban at si Senator Amy Marcos na personal niyang inendoso. Isang matapang na pahayag sa nasabing kampanya ang binitawan ng Vice Presidente kung saan hinimok ng pangalawang Pangulo ang mga botante na huwag suportahan ang mga kandidato na hindi tumutupad ng pangako. Ang pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Na hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay. Ito mga krino, hindi na naman siya nakikinig ng news, no? Hindi pa ginagawa yung guidelines. Diba? Nung una, sinabi niya pangkain ng hayop, di pa niya nakikita. Ngayon, hindi pa napapatupad. Ginagawa na nga ng guidelines para maayos. Hindi naman baksak lang agad. Sasabi lang ngayon, baksak agad yung bigas. Diba? VP Sara, ano ka ba magtrabaho sa gobyerno? Diba? Tanong lang yan. Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. So, teka lang mga ka-clear. Ang tatay mo, hindi tumupad ng mga pangako. So, pwede ba nating sabihin, parte ka ng Duterte, at yung mga, yung mga kandidato ng mga Duterte, dahil yung tatay mo hindi tumupad ng mga pangako, wag iboto. Ganun ba yun? Magre-reflect yun kasi ang daming hindi natupad ng iyong ama. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling. Wow! Sino ba, mga ka-clear, sino ba ang napatunayan na Metro Army? Sino ba yung mga napatunayan, sino ba ang may mga, warrior, keyboard warrior na suportado ng bansang sumusuporta sa kanya? Ayan. Diba? So, sino yung may mga nagpagsisinungaling? Kaya, dapat i-analyze natin ito mga klis. Sino ba yung maraming fake news? Sino ma yung may mga, kanino sumusuporta yung mga fake news
na umaming fake news sila sa TRICOM. Sa kabila nito, personal na inendorso naman ni VP Duterte Senator Amy talaga, oh. Kitang-kita. ang ilang kandidato na kabilang sa alyansa ng administrasyon. Okay. Tanggalin natin. Ito mga kaklira. Pakita natin kung paano siya magmura. Sa kaibigan namin. Si Joel Chua ba yun? Sabi ng isang kaibigan. Ano kayo sinisigaw mga kaklira? Wait, hindi matiyan. Ko, natiga Cebu. Ano nga hapon? May sumisigaw ng tsuwa, may inaano parang tinatabunan ng iba May nagtsuwa tapos may nagtatabon May nagbubu. Tama ba ako mga kaklit? Tell me May parang nagbubu, may nagtsuwa, pero pinapatungan ng sigaw. Tsuwa. Natabunan parang may dalawang kampong iba ang sinisigaw. May nagtsuwa, merong something. May Marcos ba tila mo? Oh. May Marcos ba? May Marcos ba mga kakli? Doon sa nadinig natin. Ulitin Marcos, baka mali ako Oh, anong dinig nyo? Marcos ba? Parang no? Parang Apple. Apple Marcos. Ulit nga Ulitin natin Ano sana yun? May tsuwa. Magulo. So most probably, hindi nagkakaisa yung audience niya. Hindi isa yung sinisigaw na iba. May Marcos ako nadinig Tapos, may Marcos talaga ako nadinig Oo, tapos pinatungan ng Apple. Marcos, tapos pinatungan ng Apple. Tama ba ako? May Marcos, tapos Apple. Tama ba ako? Mapol. May dinig akong Marcos. Tapos, pinatungan ng Apple. Si Apple Nieto yung kalaban po ni Chua. Yun lang dinig ko ayoko nang magsabi. Edited na ata yung video na yan. Hindi po. Sa ano po to Sa Rappler po. So, hindi po siya edited. Kuha po sa Rappler. Okay? Hindi po siya yung galing sa social media lang. Rappler po to. Ulit lang natin. May nagchuchuwa. Marcos. May Apple. Sabi ng isang kaibigan ko, natiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sarah? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin,
Utang ina pa rin. Hindi ko naman kilala si Sarah at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Utang ina rin. Hindi naman siya yung minura, di ba? Sabi, putang ina pare, di ko naman siya kilala. So definitely, walang nagmura sa kanya. Maliwanag, di ba? Yun ang kwento niya. Yun yung kwento niya eh. Kahit wala itong ebidensya eh. Yun ang kwento niya eh. Putang ina pare, hindi ko siya kilala. Diba? So minura niya na, putang ina niya rin. Eh, di naman siya pinupura eh. Di ba? Di naman siya minumura. Di ba? Oh. So, ganyan siya. Ano to, umana talaga kay daddy? Nandito ako ngayon. Sa distrito niya. Yung nagkakagulo, ibig sabihin yung audience niya hindi pare-pareho ang sinisigaw. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal. Oo naman. Kaya naman talaga. Manuntok nga ng sheriff. Kayang-kaya eh. Ito pa kaya. Kaya niya makaka-clear. Kaya niya talaga. Pero paano maging leader? Kaya ba? Diba? Yung yung statesman. The statesmanship. Kami, kung saan kami galing, doon sa Mindanao. Sanay kami sa wala. Kaya, walang mawawala sa akin. Kung dalhin ko ang away na ito dito sa kanal ng distrito nito. Okay mga clear. In short, sanay siya sa ganito na pangangampanya. Hindi ko lahat ito natapos yung kahapon pinakita ko sa inyo, pero hindi ko alam kung meron na ba siyang binanggit patungkol sa magiging programa ng kanyang mga kaalyado. Kung siya mismo bilang vice-presidente, ano ba yung pwede pa niyang ipangako kasi may 3 taon pa siya. Kung anong gagawin niya sa Pilipinas, maliban sa pagpaparesign, di ba? Kay Pangulong Marcos. Maliban doon, ano pa kaya ang pwede niya itulong ha? Lord Glenn, Rebecca Lagmay, ano pa kaya? Hindi away ang kailangan. Kailangan ay serbisyo. Tama, Smiley. I agree. Di ba mga ka-clear? So, ang ginawa niya, kung makikita niyo itong mga video nito, mula pa nung nakaraan, mga kaklira, meron na akong binigay sa inyo kahapon, first part yun. Nandun pa si Senator Amy. Paninira, lalo-lalo sa Pangulo. Ngayon, sinisiraan si Joel Chua, binibigyan ng kwento at minumura. So, paano to? Paano uulad ang bansa pagka puro mura at ganito? Diba? Sa akin, talagang napakalayo ng behavior, attitude, no? Ng pananaw ni PBBM kay VP Sara.